Isang gunman ang napatay matapos barilin si Trump sa Pennsylvania rally. Ang gunman na nagtangkang pumatay kay Trump sa isang rally ay na-identify ng FBI. Ang sinasabing assassin ay kinilala bilang isang 20 anyos at may pangalan na Thomas Matthew Crooks. Ang suspect na napatay ay iniulat na residente ng Bethel Park, Pennsylvania. Ang tahanan ng pamilya ng suspect sa Bethel Park ay iniulat na halos 1 oras na biyahe mula sa lugar ng pag-atake. Ang New York Times ay nagulat na ang lahat ng mga kalsada patungo sa bahay ay sinarado. Maraming kamag-anak ng suspect ang hindi tumugon sa mga interview ayon sa New York Times o NYT. Ayon sa mga ulat sa NYT, si Crooks ay graduate sa Bethel Park High School noong 2022. Nakatanggap din siya ng $500 Star Award mula sa National Math and Science Initiative ayon sa ulat ng NYT. Ayon sa Reuters, base sa state voter record, ang shooter ay isang registered Republican. Gayunpaman, ipinapakita din ng Federal Campaign Finance Records na nag-donate pa siya ng $15 sa isang Democrat project noong January ng 2021. Nag-donate siya ng isang progressive turnout project sa pamamagitan ng Democratic Donation Platform na ActBlue. Ayon sa mga US Secret Services, si Crooks ay napatay matapos siyang magpaputok mula sa isang elevated position. Nasa itaas na bahagi siya ng isang gusali sa labas ng outdoor rally venue sa isang farm show sa Butler. Na-recover ng mga security official ang isang AR-15 type semi-automatic rifle malapit sa kanyang katawan. Ayon sa mga ulat, sinabi ng FBI na susubukan pa rin nitong tukuyin ang motibo ng nasabing shooter. Samantala, ang isang barko ng Japan na naglakbay sa katubigan ng China noong nakaraang linggo ay hindi lumihis sa kabila ng paulit-ulit na warning ng China. Ang sinasabing barko ay ang JS Suzutsuki DD-117, isang destroyer na armado ng iba't ibang uri ng armas. Ang nasabing barko ay inatasan na subaybayan ang isinasagawang military drills ng China. Ang barko ay sinasabing pumasok sa China na may layong 12 nautical miles sa coast ng Zhejiang. Sa kabila ng mga babala ng China, nagtagal ang barko ng 20 minuto bago ito tuluyang umalis. Ipinapakita lamang nito na hindi natatakot ang Japan sa China. Samantala, bago pa man mangyari ang drill, ang Zhejiang ay naglabas na ng no-sail zone sa nasabing lugar. Ito ay para sa gagawin sanang live fire drill. Ngunit gawa nga ng presensya ng barko ng Japan na udlot ang planong ito. Sinasabi na maaaring sinusubukan ng Japan ang China. Gawa na din nang ang ginagawang drill na ito ay nakaharap din sa Okinawa, Japan. Ayon naman sa gobyerno ng China, hinihinalang intentional provocation daw ang ginawa na ito ng Japan at sinasabi pang nangongolekta daw ito ng impormasyon. Tila ipinapakita nito na kapag malakas ang bansang kaharap ng China ay hindi nila ipinapatupad ang nooy sinabi nilang batas na huhulihin nila ang papasok sa kanilang teritoryo ng walang permit. Ano sa tingin ninyo? I-comment ninyo ang inyong opinion sa baba. Sa pagpapatuloy, tungkol naman sa ginagawang pagpapalakas ng ating puwersa sa Hilagang Luzon, sinasabing ang dahilan sa likod nito ay upang maiwasan na makubkob ng China ang mga teritoryo sa hilagang bahagi ng ating bansa. Kagaya na lamang ng nakaraang pagdaan ng China Carrier Strike Group kung saan nakapagtatakang dumaan ito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas na isang maituturing na pambabastos sa ating bansa. Ang normal kasi na dinadaanan ng mga barkong pandigma ay ang Bashi Channel na nasa gitna ng Taiwan at Pilipinas. Ngunit sa ginawa ng China na pagdaan sa ating teritoryo ay maituturing na pambabastos iyon sa ating bansa. Gawa nito, agad din na ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal upang bantayan ang isang area na nasasakop ng Pilipinas malapit sa Philippine Sea. Sa ibang anggulo ng balita, binitawan na umano ng Pilipinas ang bansang China at tuluyang nakipag-alyansa sa mga bansa na naniniwala na sa atin ang West Philippine Sea. Samantala, ang nakaraang RAA ng Pilipinas at Japan ay binatikos ng China.
Ang kasunduan kasi na ito ay may layunin na palakasin pa ang depensa ng dalawang bansa. Isang counter-move sa mga agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Sinabi din ni Secretary Gibo Teodoro sa pambabatikos ng China na wala umano silang pakialam sa mga kasunduan na papasukin ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Update naman tungkol sa insidente ng pambabangga ng China sa dalawang mangingisdang Pilipino. Ang bagay na ito ay ipinaalam na ng PCG sa China. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pang balita sa isang mangingisda na nawawala. Nagpahayag naman ng sama ng loob ang kapatid at pamilya ng nasabing nawawalang mangingisda. Parang silencer nga yung kanila, yung tambotso nila. Parang sinadya po kami, ma'am. Bakit hindi niya kami inilagat? Kita na kami niyan. Ay, malit lang, ma'am. Parang palito lang ng posporo yun. Pagkatapos bangga, basta idiwanan. Dire-diretso talaga. Yung mga barko na yan. Kaya pag matulog ako, hindi ko talaga mawala sa isip ko talaga yung kapatid ko. Dahil dalawa kami. Isa sa dalawang barko ng China ang pinaghihinalaang may kinalaman sa insidente, ang barkong Uyong Famen at Meilanhu. Patuloy naman na nakikipag-coordinate ang PCG sa Indonesian Post State Control dahil nandoon daw ang nasabing dalawang barko. Ang Korean Peninsula ang susi sa seguridad ng Northeast Asia. Nasa gitna ito ng China at Japan at may critical role ang Korea sa security strategies ng dalawang makapangyarihan na bansa na kapitbahay nito. Itinuturing ang bansang ito na parang patalim na nakatutok sa puso ng Japan. Pero pwede rin itong ituring na parang isang katana na nakatutok sa leeg ng China. Sa alinmang kaso, ang Korean Peninsula ay madaling maging kalasag o espada na pumuprotekta o nagbabanta sa dalawang kapitbahay nito. Sa paningin ng Beijing, nagbibigay ang peninsula ng full control sa Yellow at East China Seas na parehong bumubuo sa dalawang pangunahing maritime gateways papasok sa China. Para naman sa Japan, ang Korea ay nagsisilbing corridor sa mainland Asia kung saan nagaganap ang cultural exchanges at mga invasions. Kamakailan lang, nagsimulang maglaro ang Korea ng mahalagang papel sa kompetisyon ng China at US. Sa unang part ng ating series tungkol sa Korean geostrategy, tututok tayo sa pag-aanalisa ng strategic maritime value ng Korea sa tatlong key areas. Una, ang Yellow Sea. Pangalawa, ang Tsushima Strait. At pangatlo, ang First Island Chain. Sa bawat area na ito, ang Korea ay may critical role na malaki ang epekto sa strategic posturing ng mga key political actors ng rehiyon. China, Japan, Russia, at ang US. Madalas na ikumpara ang palitan ng international politics sa isang laro ng chess. Pero sa Korean Peninsula, ito ay parang laro ng Go. Hindi katulad ng chess, sa Go nananalo ka sa pamamagitan ng pagpapalibot sa kalaban. At parang board ng Go, ang Korea ang setting kung saan ang dalawang global players, ang Amerika at China, ay bumabalanse sa isa't isa. Palaging naglalaban upang palibutan ng isa't isa. Ang peninsula ay napapalibutan ng mga global heavyweights. Ang hilaga ay nakahangganan sa PRC at Russia. Samantalang sa timog, tanging ang 65-kilometer lapad ng Tsushima Strait ang naghihiwalay sa South Korea mula sa Japan. Habang halos parehas lang sa laki ng UK, ang Korean Peninsula ay tahanan ng 15 milyong tao kumpara sa UK. At hindi katulad ng burol na English countryside, mga 70% ng Korea ay mabundok. Ang mga bundok na ito ay may mahalagang papel sa politika ng rehiyon. Ang Taebaek Mountain Range ay isang mahalagang geographical na division ng Korean Peninsula. Sa silangan, ang rugged mountainous terrain ay nagpapahintulot lamang ng maliliit na urban settlement. Ito ay naglilimita sa arable land sa Western Plains na nagpapalawak sa isang north-south corridor at nagbibigay daan para sa pagsasaka, industriya, at ang pagtatayo ng mga lungsod mula sa Yalu River pababa sa southern coast.
Ang dalawang kabisera ng Korea, Seoul at Pyongyang, pareho silang nasa mga western plains na ito. Ang mas maamong klima sa southern part ng corridor ay nagbibigay ng sapat na crops na sa kasaysayan ay nagtaguyod sa paglikha ng merchant at literate classes. Maraming Korean scholars ang nag-aral at kumuha ng imperial exam sa China. Sa kabilang banda, ang North ay madalas na nakakita ng mga invasions mula sa Chinese dynasties at barbarians, tulad ng mga Mongols at Jurchens. Ang malamig na klima at rugged na mga bundok ay pumipigil sa produksyon ng malalaking halaga ng crops. Ang parehong mga bundok na ngayon ay may produktibong uranium, coal, at tungsten mines sa kasaysayan ay bihirang ginamit para sa kanilang mineral resources. Sa South Imjin River, nandito ang economic at cultural center ng Korea mula pa noong ika-6 na siglo. Sa paglipas ng panahon, ang corridor sa pagitan ng Imjin at Yalu Rivers ay naging buffer zone ng Korea sa Asia. Dito rin ay mas malamig, hindi gaanong nakakatulong sa pagsasaka, at hindi gaanong populated. Ito ang natatanging heograpiya ng Korean Peninsula na nagtaguyod sa tunay na economic and cultural division sa pagitan ng North at South. At ang Imjin River ang linya na nagseseparate sa dalawa. Sa mga western plains na ito, nagaganap ang karamihan sa kasaysayan ng Korea. Mula sa 3 kaharian hanggang sa Goryeo, mula Joseon hanggang sa 2 Koreas. Ang Joseon, na literal na ibig sabihin, ay Clear Morning Kingdom. Ito ang pundasyon ng national identity ng Korea. Mula 1392 hanggang 1897, nalasap ng Joseon ang halos 4 na siglong pagkakaisa sa kabila ng maraming pagsubok. Kung ang South Korea ay pinili ang tawag na bansa ng Hans, ang North Korea ay tinutukoy pa rin bilang bansa ng Han, bilang Northern Joseon. Historically, ang flatlands sa west ay gumanap bilang corridor sa pagitan ng mainland Asia at Japan. Sa ika-8 siglo, ang impluensya ng Chinese at Korean culture ay lumaganap sa island nation during Japan's Heian period. Nagresulta ito sa culture na rooted sa paghahanap ng sacred simplicity na nag-evolve into the aesthetic ng imperial court sa Nara at sumunod naman, Kyoto. Ang lahat ng ito sa kalaunan ay naging dahilan sa obra maestra ni Murakami Kishibu, Ikaru Genji's Monogatari. Pero hindi lang kultura ang dumadaan sa koridor na ito. Ang peninsula rin ang pangunahing daanan ng mga invasions papunta at mula sa Japan sa buong kasaysayan ng rehiyon. Tumingkad ito noong 1274 at 1281 sa invasion ng Mongols at pagkatapos noong 1592 at 1598 sa mga invasions ni Toyotomi Hideyoshi. At sa huli, ang invasion ng Imperial Japan sa Manchuria at China mula 1894 pataas. Ang huling invasion na ito na tumagal hanggang sa pagtatapos ng Second World War ay malaki ang epekto sa foreign at security policies ng China. Ang mga unequal treaties na resulta ng conflict kasama ang violent rule ng Imperial Japan ay patuloy na umaabot sa modern strategic posture ng China sa Korean region. Kung sa nakaraan, ang Korean Peninsula ay ang springboard para sa invasion ng Japan sa mainland China. Ngayon, ang parehong peninsula ay crucial para sa mas malaking seguridad ng China. Sa katunayan, ayon sa na-analyze sa ating mga previous video, malaki ang problema ng China sa insecure maritime borders. Sa perspective ng China, importante na masecure ng bansa ang kanyang trade waterways sa buong rehiyon. Parang kung paano nag-invade ang US sa Panama noong 1989 o ang UK at France sa Suez noong 1956. Dahil sa mas assertive na stance na ito sa South China Sea, ang Taiwan Strait at East China Sea ay lahat naging headline sa balita kamakailan lang. Pero parang nalimutan na ng media ang arguably ang pinakaimportanteng dagat sa rehiyon, ang Yellow Sea. Hindi lang ito ang maritime entrance sa Beijing at sa hilaga ng China, pero ito rin ang pangunahing sentro ng trade networks ng China at Korea. Noong 2012, inestimate na halos 57% ng China at mahigit 70% ng total trade volume ng South Korea ay nagmula sa Yellow Sea.
Ang karamihan sa trade na ito ay nag-leverage sa main ports ng Yellow Sea tulad ng Shanghai, Tianjin, Qingdao, Busan at Incheon. Lahat ng mga ito ay nasa top 25 ports per TEU throughout capacity at ang Shanghai ang pinakamalaking commercial port sa mundo. Ang disruption sa supply chain, pagbagsak ng ekonomiya at inflation ay hindi lang nag-aapekto sa Asia pero sa buong mundo. Sa perspective ng militar, ang Yellow Sea ay host sa malaking bahagi ng kakayahan ng People's Liberation Army Navy ng China. Sa tatlong pangunahing fleets ng China, dalawa dito ang matatagpuan o malapit sa Yellow Sea. Ang Northern Fleet na nakabase sa Qingdao at ilang daang milya mula dito ang Eastern Fleet na nakabase sa Ningbo. Tinataya ng US Secretary of Defense na ang kombinasyon ng dalawang fleets na ito ay mayroon ng isang aircraft carrier, 4 na nuclear attack submarines, 32 diesel attack submarines, 2 cruisers, 24 na destroyers, 35 frigates at ilang dosenang iba't ibang amphibious ships. China rin ang maaaring mag-leverage sa dalawang peninsula ng Shandong at Liaoning, kung saan ay sinasabing may in-install ng iba't ibang sensors na patuloy na nagmo-monitor sa rehiyon. Interesante rin na ito rin ang mga pangalan na ibinigay sa dalawang unang aircraft carriers ng China. Ang parehong Koreas ay nananatili sa Yellow Sea bilang puso ng kanilang strategic postures. Dalawang pangunahing dahilan ang nagpapaliwanag sa kanyang sentralidad. Tulad ng na-mention na, ginagawang mahirap ng Tepec Mountains ang isang amphibious landing sa east. Bukod pa rito, ang kakulangan ng major urban centers at malalaking logistical hubs sa east ay nagtutulak sa center of gravity ng Korea patungo sa west, kasunod ng West Plains Corridor. Ang Yellow Sea rin ay isang mahalagang operating ground para sa Navy ng South Korea na may 2 sa 3 fleets ng bansa, ang 2nd Fleet sa Pyeongtaek at ang 3rd Fleet sa Mokpo. Karagdagan pa, ang pangunahing submarine fleet ng bansa ay nasa Jinye. Ang North Korean Navy ay mas marami, bagaman obsolete na vessels. Karamihan dito ay nasa paligid ng Pyongyang, ang political heart ng bansa. Tinataya ng International Institute for Strategic Studies na ang laki ng kanyang Navy ay mayroong 71 submarines, 2 frigates at humigit kumulang na 400 na mas maliliit na crafts. Kahit na ang mga crafts na ito ay pangunahing nagmula sa Soviet era, sila pa rin ay may kakayahang lumubog ng mas modernong ships tulad ng paglubog ng Arakagenchianin noong 2010, tulad ng kasabihan, quality over quantity. Para sa parehong China at Korea, ang pangunahing geostrategic interest sa area ay panatilihin ang Sea Lanes of Communication o SLOC, bukas din dahil sa dependency ng kanilang ekonomiya sa trade. Sa kabilang banda, para sa North Korea, ang pangunahing interes ay protektahan ang kanyang western coastline at kung sakaling magkaroon ng conflict ay hadlangan ang anumang invasion supply lines at amphibious landings. Kamakailan lang, nakita ng Yellow Sea ang isang muling pag-usbong ng mga tensyon tulad ng EEZ dispute sa paligid ng Sokcho Rocks, isang sea mountain na karaniwang ilang metro sa ilalim ng tubig na lumilitaw kapag may mga bagyo o low tide. Ang feature na ito ay tinatawag ring Lodo sa Korean at kilala sa folklore ng Jeju-do bilang pangunahing lugar kung saan nagpapahinga ang mga kaluluwa ng mga mangingisda na namatay sa dagat. Ito ay naging major friction point sa pagitan ng South Korea at China sa mga nakaraang taon. Kasama na ang huling na covertly nag-install ng signaling sa paligid ng feature simula noong 2014. Isa pang punto ng tensyon ay nasa paligid ng Northern Limit Line o NLL na marahil ang pinakamalubhang security concern sa Yellow Sea. Ang major flashpoint sa NLL ay matatagpuan sa 5 West Sea Islands o FWI. Ang 5 islang ito ay pagmamay-ari ng South Korea simula pa bago ang simula ng Korean War at nakakita ng deadly accidents sa nakaraang 2 dekada. Ang pinakabagong insidente ay naganap noong 2010 kung saan ang North Korea ay gumawa ng covert attack na lumubog sa isang patrol boat ng South Korea ang Jonan at pumatay ng 46 na buhay.
Sinundan ito ng pangalawang insidente na nangyari ilang buwan pagkatapos, kung saan ang North ay nag-launch ng artillery attack laban sa isa sa mga isla na kontrolado ng South Korea na pumatay ng 4 na buhay. Sa kasalukuyan, ang patuloy na tensyon sa North and South ay humantong sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng ROK at ng US. Ang mga military exercises sa pagitan ng dalawang bansa sa Yellow Sea ay ginaganap paminsan-minsan. Ang huling malaking exercise ay ginanap noong March 2022 at nakita ang USS Abraham Lincoln aircraft carrier sa isang joint operation kasama ang Navy ng South Korea. Para sa US, ang pagpapanatili ng kanilang military presence sa rehiyon ay nagbibigay ng dalawang benepisyo. Una, nagbibigay ito ng credible deterrence laban sa isang North Korean invasion sa gitna ng kanilang assertive stance tungkol sa territorial disputes at ang madalas na nuclear at missile tests. Pangalawa, nagbibigay ito sa US Navy ng mahalagang karanasan sa pag-operate sa Yellow Seas vis-a-vis sa isang hindi malaman at posibleng kumprontasyon sa China. Ang pangalawang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng Korea ay ang pagkalat ng Korean Strait o kilala rin bilang Tsushima Strait. Ang strait na ito ay nagkokonekta sa Yellow Sea papunta sa Sea of Japan na tinatawag sa Korea na West at East Seas respectively. Siyempre, ang strait na ito ay unang-una isang strategic point para sa karatig ng mga estado, ang Korea at Japan. Para sa parehong bansa, ito ang major access point mula sa isang baybayin patungo sa kabilang baybayin. Para sa Korea, ang kontrol ng Tsushima Strait ay crucial sa pag-access sa mga lungsod sa eastern coast tulad ng Pohang at Gangneung. Para sa Japan, ang kontrol ng Tsushima Strait ay crucial sa pagprotekta ng mga slacks sa pagitan ng Honshu at Kyushu at mga trade routes mula sa Seto Inland Sea malapit sa Kanmon Strait. Bukod pa rito, isa rin itong mahalagang strait para sa malaking bahagi ng trade ng Asia. Ang kahalagahan nito sa East Asia ay kahalintulad ng Panama Canal na nagkokonekta sa East at West ng US at kung paano nagkokonekta ang Strait of Gibraltar sa hilaga at timog ng Europe. Noong 1996, tinataya na humigit kumulang na 7,000 na barko ang dumadaan sa Tsushima Strait. Ang malaking bahagi ng trade ng Korea sa mga West Coast ports ng US tulad ng Seattle at San Francisco ay dumadaan sa Tsushima Strait. Ang mga Chinese vessels rin ay gumagamit ng ruta na ito kapag itinatakda para sa northern ports sa West Coast ng US. Sa antas ng militar, ang home port ng Pacific Fleet ng Russia sa Vladivostok ay nakakubli mula sa pag-access sa open sea ng Tsushima at Tsugaru Straits. Bagamat ito ngayon ay mga international water passages, ito ay resulta ng isang unilateral decision na ginawa ng mga gobyerno ng South Korea at Japan. Sa technical na salita, ang mga gobyerno ng Japanese at Korean ay maaaring palawakin ang kanilang territorial waters hanggang 12 nautical miles mula sa baybayin, ayon sa Article 3 ng UNCLOS, dramatically limiting the passage of foreign vessels. Sa konteksto ng isang confrontation sa pagitan ng US at China, ang strait na ito ay tiyak na magiging isang major strategic key point dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, ito ay nagbibigay ng koneksyon sa pagitan ng Chinese at Russian forces. Ang Pacific Fleet ng Russia sa Sea of Japan ay maaari lamang direktang makipag-meet sa fleet ng China via the Tsushima Strait. Pangalawa, anumang disruption ng strait ay negatibong makakaapekto sa mga puwersa ng US sa Korean Peninsula. Sa kaso ng conflict sa pagitan ng North at South Korea, ang pangunahing objective ng DPRK ay gawing unusable ang Incheon Harbor gamit ang kanilang malawak na fleet ng submarines. Ang mga logical lines ng US mula sa Pacific at Japan ay magre-relay na pangunahin sa Tsushima Strait para maabot ang mga key ports ng Busan at Ulsan. Ang disruption ng Tsushima Strait ay magdudulot ng disaster para sa American at South Korean forces na magpapahirap sa labanan sa Korean Peninsula. Kasunod ng logic na ito, ang China at Russia ay nagiging mas aktibo sa rehiyong ito. Ang dalawa ay nag-escalate ng volume ng military exercises sa pagitan ng kanilang navies.
Ang pinakabago na nangyari noong October 2021 at nakakita ng hindi pa nangyaring dami ng warships. Ang pangatlong focus ng video na ito ay ang First Island Chain. Sa West, ito ay inilarawan bilang isang string ng mga isla na nagsisimula sa isla ng Kyushu sa Hilagang Silangan at nagtatapos sa Borneo sa Timog Kanluran. Ngunit, sa mga mapa ng Chinese na naglalarawan sa First Island Chain, ito ay nagsisimula sa southern tip ng Korean Peninsula na dumadaan sa Jeju-do at mula doon ay nagpapatuloy sa Kyushu. Ito ay nagbibigay daan sa atin na mas mabuti na ma-visualize ang perspective ng China sa containment strategy ng US. Ang Japanese Ryukyu Archipelago at Taiwan ay hadlang sa pag-access ng China sa Pacific Ocean. Mayroon lamang 4 na pangunahing international water passages mula sa East China Sea papunta sa Pacific Ocean. Ang Osumi Strait, ang Takara Strait, ang Miyako Channel at ang Taiwan Gap. Mula sa perspective ng China, ang kakulangan ng access sa open ocean ay pumipigil sa kanya mula sa pag-project ng kanyang force abroad, lalo na sa vis-a-vis sa ubiquitous military foothold ng Amerika. Sa kontekstong ito, ang China ay determinado na pigilan ang encirclement sa pamamagitan ng pag-abot ng full military control sa buong Korean Peninsula. Ang parehong logic ay maaaring mailapat sa maraming territorial disputes sa Yellow at East China Sea. Ang Diaoyu Senkaku at ang Socotra Rocks ay mga halimbawa nito. Ang hamon ng China sa kasalukuyang Asian status quo ay isa sa mga pangunahing driver ng strategic centrality ng Korean Peninsula. Ang strategic maritime value ng rehiyon sa kontrol ng Yellow at Japanese Seas ay umaakit sa major regional actors tulad ng China, Japan, Russia at ang US. Dahil sa mga dahilang ito, ang peninsula ay maaaring maging alinman sa isang kalasag o isang espada para sa sinuman na maaaring ilagay ito sa ilalim ng kanyang kontrol. I-share nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito.